I thank God. I know it's a blessing nga makawali sa iyang pulong bisa pagkulba o nagtuo ko nga dili man ang magwawali inyong giani, di ba dire? Ang pulong man sa Ginoo. So fights na. Okay, so wala ko balon sa akong imuon. Anyways, palihog ko manindog ta. Ato ta sa pulong sa Ginoo. Okay lang mo karong gabi na? Ampo ta nga wa na linog no during sa tuang karon nga tuang service tonight. Ato nga briya ng ato ang mga Biblia sa Acts chapter 1 verse 8. Mag-ambak-ambak lang ta no. Tulo lang ka verse. Sa ato ang pagbabasahon diri sa Acts, sikat na kayo ning story, Day of Pentecost. No, we are not talking about the Church of Pentecost. I know nga sabot mo sa nang Pentecost anang nga panahon og nagtuo ko nga kini nga story na adunay dako nga revival na hitabo. No, atong basahon Acts chapter 1 verse 8. Og sige lang ako lang hisgot sa atong pag-ambak-ambak kanilang sa ato sa lang ka verse og naapay duha ka verse later. Okay? Sundon lang nato sa ato ato lang dunganon sa pagbasa no, sabay ta sa pagbasa. Acts chapter 1 verse 8. All together read. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and all Judea and in Samaria and to the uttermost part of the earth. Ambak ta sa Acts chapter 2. Acts chapter 2 verse 4. All together read. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Last verse, mga igsoon. 2:41. Same chapter, proceed ta sa verse 41. Mo na yung pinaka-the best nga part. Kay tungod na revive jud kayo ni sila. All together, read. Then they that gladly received His word were baptized. In the same day, they were added unto them about 3,000 souls. Can you imagine how good, how blessing kanang panahon nga nahitabo no sa panahon ni Peter nga nagsangyaw siya. I do really believe nga naay dako nga nahimo nga revival sa ilang kinabuhi sa mga disipulo sa ato ang Ginoo. Can you imagine 3,000 souls added to the church? Kita kung isa lipay na kayo ta. Pero sila, kanang time, 3,000 souls. Now, since nag-prepare ta sa atong upcoming revival, ang tanong madayon na gyud na siya. Kay, kini personally, no, ako need po na ako gyud ang revival, no? I'm not perfect. I committed a lot of sins sa Ginoo. That's why I really need revival sa ako ang kinabuhi, no? So, since nag-prepare ta, so ako ang iwali karon is about preparation for revival. Preparation for revival. Media palihog ko sa ato amo na ato ang title karong gabi una, no? Preparation for revival. Okay, unya na ta. Okay, sige. Palihog ko ato'y dungo atong ulo, piyong atong mata, mag-ampo sa ta, mangayo sa tagtabang sa atong Ginoo nga adunay tay kalinaw sa ato ang paminaw sa iyang pulong tonight. Lord, salamat kay Ginoo sab sa imong kaayo, Lord. Lord, wala gyud kami Ginoo kung wala ikaw. Salamat Ginoo sa amuang pagdala diri Ginoo. I believe, O Lord, nga ikaw gyud nagatulak sa mua by the Holy Spirit nga maka-attend tonight. Lord, I believe nga dili kani ilang nga naami sa church kundi imo gyud ning kabubuton o katuyuan, Lord. Lord, I pray ikaw gyud Ginoo maga-bless sa amuang service tonight. Labi na Ginoo sa sermon, sa preaching Ginoo nga mahimo blessing sa matag sa ugad. Lord, dili ko takos nga mosangyaw sa imong pulong.
But use me, O God, nga mahimong channel of blessing, Ginoo, gamit ang baba, alang sa imong mga katawan, O God. Nasayod ko, wala ko mahimo, kulay ikaw, Lord. And I'm praying also, God, nga ikaw gyud magabless amo ang pastor with Ma'am Hazel, God, with their baby, Ginoo, please, Lord. Help them, O God. Bless their situation, O God. Ikaw magatagbo, Lord, sa ilang needs, O God. Bless our church, O God. Lisod ang church nga walay pastor, O God. But I know, Lord, nga ikaw maayo, ikaw magahatag ka na mo o kasulbaran sa tanan, Lord God. Lord, bless our service tonight. This I pray in Jesus' name. Amen. Palihog ko maglingkod ang tanan. I believe nga kung na may nindot kaayo nahitabo sa usa ka Kristohanon after niya gi-receive si Jesus Christ, kana bitawng nasayod ka nga ikaw luwas na, o kana bitawng feeling nimo nga nausab gyud ang imong kinabuhi, no? Kumbaga, God called us out of darkness, kumbaga ba, into His divine light. Inaot no nga kita naakaron, especially nga ikaw luwas, nga nasayod na ikaw gibira ni Jesus Christ diya sa kangit-ngit, hanto diya sa kahayag. Amen ba? Kung dili na nimo feel igsuon, maybe need nimo ang discipleship, or maybe need nimo ang personal nga soul winning. Pero kay ikaw tinuod nga luwas, I believe nga ikaw nasayod na, nga si Jesus Christ nagbira na nimo sa kangit-ngit, karon naa na ka sa kahayag. Dili man makita usahay lang akong gamiton nga terms, na kay dili man ko inana ka faithful, but I thank God nga ginagamit gyapon ko sa Ginoo. Dili man makita usahay sa atong life ang light. Pero mga igsoon, kung naa kay Jesus Christ, the Bible says it is already declared that we are in the light. Pinaagi kang Jesus Christ, o pinaagi sa bugtong anak sa Dios nga atong manluluwas. Karon nasayod ta nga kita giluwas og nahimo naging mga anak sa Dios. Amen. Murag alanganin ba man ang uban basig anak pa sa yawa. Duha ra ka klase nga anak, anak sa Dios og anak sa yawa. Kung ikaw wala pa nasayod sa imong kaluwasan, anak ka sa yawa. Sad to say, harsh nga words, pero the reality mao gyud na siya, anak ka sa yawa. John 8:44, kung di ko masipyat, no? Tama ba? Basta naagyon na sa Bible. Pero kung ikaw nasayod na nga ikaw luwas, anak na ka sa Dios, no? O kung kita nasayod na kita luwas, kinahanglan gyud na agyud tay ginatawag nga seriousness sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen ba? Kay ma-realize po na to, ako guilty man ko, no? Dili man all the time nga seryoso say magkuan man guning kinabuhi po nga Kristohanon. Usa nga term na kinuwanggol sa nga term inana nga term. But anyways, we are not perfect, but we receive the perfect God. O kana dapat makita sa ato ang life, ano? O kinahanglan naagay makita nga seriousness in obeying God, pinaagi sa pag-lead sa Holy Spirit. O naanatay time mag-reach sa lost soul with the gospel. Amen? Ang pangutana is, do we have the desire to reach the lost soul? Sa atong nakita, sa atong nabasa, 3,000 souls had been added unto the church. Diya sa Jerusalem, grabe gyud ang revival na hitabo mga igsoon, no? Ang ato ang purpose tonight sa ato ang sermon is because of the word of God nga kita nato sa kana lang gyud Matthew chapter 6 verse 33. Matthew 6 verse 33. Kabalo na mo ana, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Now, notice the word added unto you. I believe kanang added unto you, it is included kanang ginatawag nga revival. Can you imagine, as a church, naatay unity, naatay same mind, focus, nga maging mahimog revival, ang Ginoo, kung naatay same mind, diya sa gingharian sa Dios, ug naapot ay ginatawag nga nagapangitinguwa, nagapangita ta sa righteousness of God, ingon sa Matthew 6:33, I believe mga igsoon ang Ginoo maghatag yun na to great revival. No? Kung kita nagasik sa iyang kingdom, nagasik sa iyang righteousness, ang Ginoo gyud nagahatag nato og revival.
Maliban na lang kung ikaw dili need nimo og revival. But sa ako need na ko ang revival. That is why paningkamutan gyud nga nagasikta sa kingdom of God o nagasikta sa righteousness of God. Ingon sa Matthew 6:33. Na duha ka bagay nga ato ang lantawon sa before kumuadto sa points. Nay nahitabo nga great revival kay adunay requirements. Og dili lang kay naay requirements, naadyoy gihimo ang mga disipulo. As a church, kita ngaron nga sa panahon nato, kita karon nga church, same lang mangyapon sa early church, sa first century church kanino sa Jerusalem kini nga time sa day of Pentecost. No, same lang mangyapon. So naay requirement og naay sila'y gihimo og kana later atong mabalan unsa na nga requirement. Kung sa ayuda bitaw naa may requirement, naputay himuon para makuha natong ayuda. Sa revival same po na. Before nato maabot sa atong life ang ginatawag nga revival, dapat masabtan nato ang Ginoo naay gina-require. Og masabtan nato naa gyud tay himuon. Wala, dili pwede nga wala himuon. Later, atong makita unsa ng mga bagaya. Now, adto ta sa Acts chapter 1, verse 8-11. Ingon sa Bible, "But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, and in Judea, and in Samaria, and to the uttermost part of the earth." Verse 9, "And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. And while they looked steadfastly toward heaven, and he went up," si Jesus Christ, "behold, two men stood by them in white apparel." Ibutan na lang nato angel ni sila. Unsa man ni sila, no? "Which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven." Sa una, kung ato manotes sa Acts 1:8, "But ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you." So naay promise ang Ginoo mga igsoon, naay saad ang Ginoo. Unsa to? Ang Holy Spirit. Naay saad ang Ginoo, ang Holy Spirit, which will enable them to be witnesses in the world. We all do know nga dili ta ka witness easily sa mga lost soul kung wala tay Holy Spirit. So lay ganig lakaw diya magsulwining ka kung nagasalig ra ka sa imuang sarili nga wala sa balaan nga espiritu. Mura kag patay nga nagwali sa pulong sa Ginoo. Naay saad ang Holy Spirit ko ato makita sa Acts 1:8, "But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you." Ang ikaduha nga promise mga igsuon sa Ginoo, the promise that Jesus is coming back again to receive His church. Kita to nga kwaon ta sa Ginoo. Duha ka promise, ang Holy Spirit, then ang ikaduha, kanang mubalik si Jesus Christ. Sa karon nga panahon, sige ra tagka-experience og linog. No? Sa paghuman na itong linog, naapay aftershock, sige nga lingon, murag makaunahuna gyud ta ba nga, naa na gyud ang ato ang manluluwas, padulungay na. He is coming back again to receive His church. Okay? Kung atong mabantayan mga igsoon, ang kaning promise, kaning the Holy Spirit, naabot na. The first promise was fulfilled in the very next chapter. Okay lang mo? Okay now? The first promise was fulfilled in the very next chapter. Unsa nga chapter? Chapter 2, kay chapter 1 man to. Kung atong lang makita sa chapter 2:1, "And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place." Verse 2, "And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as a fire, and he sat upon each of them." Verse 4, "And they were all filled with the Holy Ghost." O, so, naabot na ang unang nga promise sa Ginoo, kanang nga time. Unsa ganito? Ang Holy Ghost. "And began to speak with other tongues, and the Spirit gave them utterance." Ayaw lang mo ka, kanang misunderstood, kaning speak with other tongues, sama sa ginahimo sa uban, but unya na nato na i-expound later. Okay, sa Pentecostes, ang balaan nga espiritu mikunsad sa mga tao sa kaning adlaw. Uban sa gahom, og sila misugwid sa pagsulti sa lain nga mga pinulungan.
Take note ha, wala na sila gayaw-yaw lang dahil nga gayaw-yaw. Mara na siya ganang automatic nga translator ba, murag AI. Kung unsa kung iistorya, kung naminaw diya nga Chinese, kumbaga na ay translator na hitabo nga siya nakasabot, bisag pag ako nag-istorya. No? Agi na sa balaan nga espiritu. Og sila misugid sa pagsulti sa laing nga pinulungan, ingon nga ang espiritu makahimo kanila. Usa sa mga timailan, take note mga igsoon, isa sa mga timailan sa revival, mao ang simbahan nga puno sa espiritu. Diin ang mga tao nagsimba sa Ginoo pinaagi sa Espiritu Santo, ang balaang espiritu maoy mo control sa mga serbisyo atong ginahimo. Apan ang makapasubo nga bahin mao ang daghang mga simbahan nga nag-concentrate na lang ba sa espiritu. Nagsulti sa ilang dila apan wala sila naka-realize nga anong gihatag sa Ginoo ang balaan nga espiritu. Unsa gyud tumong nga anong naghatag gyud si Jesus Christ og balaan nga sa balaan nga espiritu. Sa New Testament nga simbahan sa diyang ang balaang espiritu miabot ang mga kalag gidugang sa simbahan. So ang purpose why our Lord let the Holy Spirit nga moabot gyud sa tuwa, especially kung nagidawat na nato si Jesus Christ, wala gyud lain mga igsoon kato bitawng nag-soul winning na gyud. Amen? Nantawa gani ang gihimo ni Peter, 3,000 souls. Kay na-receive naman nila ang saad. Sa kaya ito, Holy Spirit, og lantawa ang revival. Daggan kayo nga luwas, mga igsoon. Mga ang tumong sa church. Soul winning, wa mo gilain tumong. Soul winning is the heartbeat of God. Acts 2:41, day and day that gladly received His word were baptized. And the same day they were added unto them about 3,000 souls. Moto. Acts 2:47, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Na ay word nga should be saved. So ang kaluwasan, sure. Na may should be saved. Kung ikaw nagsimba karon o galanganin pa imong kaluwasan, siguruan na mga igsuon kay sige na labag linog. Siguruan na lang yun. Lisod na. Kalit no abot ron si Jesus Christ, wa pa ka naandam, mabilin juga igsuon. Ingon sa Bible, ang Ginoo nagadugang sa simbahan, nagadugag kalag sa simbahan. Kung ikaw Kristohanon, karaan na, sige na kag solwiner na ka. Delikado po sa pride, maigo po ta sa pride. Nga naman, mingon man ka nga, ako ra bagadalaan na sa simbahan. Kada, bantayon na. Ang ingon sa Bible, the same day they were, ang ingon sa Bible, the Lord added, dili ikaw ang nag-add sa simbahan, ang Ginoo. The real purpose of the Holy Spirit is to empower the church for the salvation of the lost. Therefore, if there is a true Pentecostal movement, souls will be added every day to the church. So, naagi madugang, no? Salamat na lang sa Ginoo nga dili stagnant ni simbahan. Makita nako nga or makita nato nga nagaliyok gid siya pinaagi sa soul winning, propaganda sa gospel. Amen? Kay kung dili stagnant man kung wala na. No. Okay. Souls will be added every day to the church. Why is that? We pray, preach, and sing but cannot see the kingdom advance so rapidly in the first century. Nga naman, kaya agi na sa balaan ng Espiritu. How can we have the true Pentecostal Spirit? Paano man ta magkaroon og tinuod nga experience sama ani nga panahon kanang day of Pentecost sa ilang na experience? No? Kay ngano? Kay naay willing nga mga tao nga maghimo. Amen? Nga willing nga nagdawat kang Jesus Christ to pay the price. The steps for revival are laid out. Ato makita diri sa Acts chapter 1. Kumbaga sa pagkaon giplastar na ba ang kanang steps of revival giandam na sa Ginoo sa lamisa diri sa Acts chapter 1. Any church that makes the decision to become spirit-filled, kung kita naga-decide jud ta nga spirit-filled ta nga simbahan, soul-saving church, daw kinahanglan nga mag-decide jud ta og maghimo ta sama sa gihimo sa disipulo, no? I would say nga kini nga simbahan it composed of great family. Amen? Great individual kamo. What a blessing. At TLBC, we have wonderful people. You are awesome people. But if we can have the traits of the first century church, we can be church like them. Mahimo ta sama sa first century nga church, no?
Now, let's see what, uman naman ta sa requirements, unsa ilang gihimo mga igsoon. Hapit na ta sa tong points. Now, let's see what they did for the revival. Unsa ilang gihimo sa revival. Acts chapter 12 to 14, direta sa 12. Then returned they unto Jerusalem from the mount called Olivet, which is from Jerusalem a Sabbath day's journey. 13, and when they were come in, they went up into an upper room, where abode both Peter and James and John, and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus, the son of Zelotes, and Judas, brother of James. 14, this all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brethren. Now, paminaw, from this passage, we can find three preparation ug mao na atong points made by the disciples and others that brought that Pentecostal revival na ay three nga giandam nila. Number 1, di ta maglangan, obedience to Christ. Acts 1:12, then returned they unto Jerusalem from the mount called Olivet, which is from Jerusalem a Sabbath day's journey. Look at the words. They returned to Jerusalem. Why did they return to Jerusalem? This was in obedience to what Christ told them to do. Makita na to ang ilang obedience kang Jesus Christ. Ingon ni Jesus Christ, paabot lang mo hulat. Okay. Maumang ganay ilisod God sa Kristohanon kanang dili ka paabot. Samot nang excited na kayo magminyo, dili ka paabot. Ayo sa inyo pag sobrang excited labi na sa kinabuhi kaminyoon nga kinabuhi. Okay? Diri makita nato nga sila andam willing gyud sila nga magulat. Dili sila makunsaran sa balaan nga espiritu kung wa sila nagulat. Nganong naabot ang Holy Spirit kay sila nagulat. Naa sila sa upper room, nagtapok sila. Makita na to ang ilang obedience to Christ. Simple lang instruction ni Jesus Christ. Paggulat mo. Oh, then return unto Jerusalem from the Mount of Olivet, which is from Jerusalem a Sabbath journey. Makita na to diya nga nag-assemble together gyud ayon sila. No? Sa Acts 1:4, and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father. Mao na lang gihimo, which saith ye have heard of me. Now, 120 disipulo, 120 disciples obeyed Christ. Paano na to na makita? Doon ganyan na to, Acts 1:15. Acts 1:15. And in those days, Peter stood up in the midst of disciples and said, the number of names together were about, 120. Nagpaabot. Oh. Okay. By waiting in Jerusalem, they could have gone to any other city. Pwede gud untang nga wala sila nagpaabot. Moadto na sila, mo proceed sila sa laing syudad. Pero wa nila gihimo, nagpaabot gid sila. Atong to nga 120 kadagan ana. Pwede gud nga ay kapuyag paabot oy. Awa sa ko pero nagstay sila kay ang instruction ni Jesus Christ. Hulat paabot lang yun. They obeyed the instruction of Jesus Christ. Mauna ang pinaka the best thing nga atong mahimo during revival nga naga-prepare ta sa revival is to obey the Lord Jesus Christ. The obedience to Christ. Okay? By waiting in Jerusalem and not experience the power of God, when the fire of God fell, they were right there waiting for it. Sakto gyud ang giingon ni Jesus Christ. Diya nila na-realize nga ang Ginoo gyud tinuod gyud sa iyang mga ginaistorya di gyud bakakon. Sa ilang pagulat naabot gyud ang Holy Spirit og nag-empower sa ila. Og lantawa ang gihimo sa Ginoo ang Holy Spirit. Daggan nga luwas. Okay? We see the same pattern of obedience in other scriptures too. Natay makita po dana. Kana same pattern na sa obedience. When God says to people to meet a certain place, kabalo naman gyud mo na. Kung ang Ginoo nag-istorya nga mao na may tabo, mao mo gyud na may tabo, and I will bless them. Ingon sa Ginoo, protect you or provide for you. Ang nahitabo bitaw kang Abraham nga nisunod siya, kabalo naman gyud mo. Na pakyas ba ang Ginoo siyang saad? Wa oy, kita ra may hilig mo pakyas sa Ginoo. Pero ang Ginoo di gyud mo pakyas sa iyang saad. Ingon niya, I will bless them, protect you, provide for you. Mao na bitaw kung maglinog, ayo kay palabig ratol.
Kay di biya yun makita ang imong pagsalig pod sa Ginoo, relax lang. The Lord will protect us, no? Say mag-away mi ni Mrs. kay murag wa koy paki sa akong mga anak. Dili kay nagsalig ko sa Ginoo og sa trabaho ni Papa Elvis. Ligon man. Kita na ko ay ligon ni di basta-basta ni. Kauyog bang ko ga trabaho, kami man gyud nagmasa. So dili to nga mga kuan ba mga pareha sa kuan ba ghost project or katong ambot na lang balik na pud diya. Pawa ta diya. Okay. Makita na to ang same pattern no kaning during kang Elijah. No? Unsa to nahitabo? Ingon niya to go hide in Kerith Brook. Si Elijah nag-obey sa Ginoo, nag-hide sa Kerith Brook, no? Unsa nahitabo? God fed him during the famine by ravens. Napakaon ba si Elijah kung wala siya nagpaabot? Or wala siya nagtuo sa Ginoo? Wala. Mamatay si Elijah sa gutom. Pero kay nagtuman man siya sa Ginoo, ay what a blessing. Nakakaon gyud si Elijah. O wa gyud siya namatay sa gutom. I believe if Elijah had gone anywhere else, kasi si Elijah daw nga nag-adto sa laing lugar, wala nagtuman sa gingon sa Ginoo. I believe nga si Elijah even a place bisa pa sa lugar nga walay famine, mamatay gyud po si Elijah sa kagutom. Can you imagine that? Gisugo si Elijah dito sa lugar nga famine. Og nituo man siya sa Ginoo, nabusog siya. Pero kuha siya nituo sa Ginoo, bisa pag moadto siya sa lugar nga dili famine, mamatay gyapon siya sa gutom. Giagi lang gina sa obedience, no? O makita mo na to dire kang kuan kang Ahab. Okay, Ahab naman noon, dire kang Naaman, katong bitang leper. Okay? Dire sa katong ginaingon nga maayo siya, unsay di ba na instruction ang ginawa to? Ingon niya, God said to Naaman the leper to dip in Jordan, di ba? Katong motos siya sa Jordan. Naaman with a thought, siguro si Naaman pwede moingon atong anong sa Jordan pa man, nganong diri pa man sa lapok o itusnog na kita na ka Lord o nga napuno na ko sa ketong, grabe na akong sakit, gikaon na ng bakterya ang ako ang mga flesh, lain sakit na kayo. Diri gyud sa Jordan, itusnog, musamot ang akong sakit. Pero wala gyud nagmurmur si kuanoy, si Naaman. Nag-obey gyud siya sa Ginoo, naghulom gyud dito. O dito naayos siya kay tungod sa iyang obedience. Makita na to ang pattern bitaw sa obedience to Christ. Listen, paminaw, God did not ask the disciples a hard thing. Wa man nag-aas ang Ginoo nato mga lisod jud kay nga bagay. God just requires simple obedience. Simple lang. And God was willing to fulfill His promises. Kanang mingon nga paabot lang mo kay moabot ang balaan nga espiritu. Simple lang ilang gihimo, paabot lang pud sila. Naabot ba? Yes, naabot. Og na-bless ang tanan. Yes. Nga ora ang ginahangyo sa Ginoo, mag-obey lang kita sa iyang pulong. God shower His blessing upon us. Now karon gusto ko maghatag og tulo ka basic nga areas sa obedience to the Lord as church. Nay pila ka areas sa atong obedience. Subpoint letter A, obedience in attendance. Amen? Obedience in attendance. When the revival came, everyone was present in the room. Katubi ang revival na abot naman sa ilaha, kanang Day of Pentecost, nila sa mga disciples, together with Peter. Nag-assemble sila together, di ba? Nagtapok sila. Naabot dito, when the revival came, everyone was present in the upper room. Obedience in attendance. Notice the word, came, everyone was present in the upper room. Inanauntang kinaiya sa Kristuhanon kanang naay concern sa attendance. During sa Sunday morning, Sunday night, Wednesday night, naatay care, naatay concern sa atong attendance, obedience in attendance. Hebrews 10:25 kabalo naman mo na, not forsaking the assembling of ourselves together. Kung mabantayan nimo igsoon kung wala ta naga-ari dire sa simbahan, samot nagakaluya ang atuang spiritual life. Tested and proven na. Pero why? Nganong mahimo mangyapon nato nga isalikway ang pagsimba ug ato'y pulihan sa trabaho, no? Kay di gyud nato ma-realize ba nga unsa ka importante ang pagsimba. The more nga mo palayo ta sa simbahan, the more nga magkaluya ta sa ato ang pagpangalagad. Because this church is our charging station. No? Blackout man ta sa kuan, linog, pero kung dili na to undangon ang pagsimba, dili ta blackout. Kanunay tang gasiga. Okay. No church will ever be great where the people are erratic in their attendance. If you want God bless
All of us, if you want God to revive us, kung gusto kita nga ma-revive, we need to be regular to church. Sige daw, karon sa tuwang revival, next week na gid, pastor. Kung dili ta mag-attend dire, kasi may tabo. Ayun daw, okay daw. Sa tuwang revival, napagid ay speaker, kung di ta mo attend dire, nabay revival may tabo. Wala. Si pastor lang dagway og kuan, ang speaker mismo ma-revive. Obedience in attendance. Now, commitment is something that has to come from within. No one can force anyone. Wa may naga-force nga muani ka sa simbahan. Yes, it's your choice nga di ka muani sa simbahan. Pero kinahanglan ang Kristiyano naatay commitment. Mao na ang attendance sa church. Every member has to have a self-commitment that church is important for me. Naatay kanabi daw importante ang simbahan sa kuha. Naatay inana nga kinaiya ba. We are all committed to what we want to do. If we have to catch at 6 a.m. flight, kana nagay natay larga, wa mo ko nakasakay og replano. Pero sa ako nakita bitaw kana nay mga flight na mga schedule na unsay booking o nanay lagi. Makita na to nga magtarantar gyud, di gyud gusto nga malate kay ngano mamabiyaan sa eroplano. Amen ba? We have the commitment to reach the airport by 5 a.m. Kung ato ang flight 6 a.m. ay nagkarakara na ta 5 a.m. pa lang prepare na andam na kayo. If we want to seek a cricket match, we have the commitment to cancel all programs to see the march for the whole day. Naaman tayo kabisiyan sa itong kinabuhi, but pwede ko na ito i-cancel para for the sake of sa attendance sa church. Murag dili biya yung makapikto sa tuang kinabuhi gyud oy. Naay lang kung i-compare nimo layo ra kayo sa kuan. Naaman siya kuan sa worldly things na may gamay nga impact, pero sa spiritual things dako kay impact kung naatay concern sa attendance. Okay? The second reason for missing the church is lack of love for God. Kung dili po da mag-care sa atong attendance, diya na to makita nga ato ang love is lack. Church is lack of love for God. Don't ever say, I love Jesus. Ayaw ingon nga, gigugman mo si Jesus Christ. O di ka mo simba. Pagkalisura po na, gigugma kay nako si Jesus Christ. Tibuok na kong kasing-kasing. Sunday, okay, pasa ko. Kay murag, lain man ako ang, murag di, wa man ko sa mood mo simba. Ayaw nalag ingon nga, gigugman mo si Jesus Christ. Okay? That is contradicting because you cannot separate Jesus from the church. You can separate the head from you cannot separate the head from the body. Amen? Dili pwede akong lawas, ibulag akong ulo sa akong lawas. Inana ang illustration sa church. No? Or building from the foundation. Dili pwede nimo ibulag ang building sa pundasyon, sa foundation. Ephesians 5:25. Christ loved the church and gave himself for it. Amen? Christ loved the church. Kinsa na church? Kita, dili ang building. Kita nga nagdawat kan Jesus Christ and gave himself for it. Mao nang namatay si Jesus Christ sa cross kay gigugma ta niya. Now kita dapat maghatag yung care sa atong attendance. Kay siya namatay na gani para sa tuwa. Kita ang pagsimba lang, dili ingon pa ni Brad Jumare last time, dili mabiyaan ang sudan sa lamisa. Basig ko niya sungkabon. Pero mao na nahitabo Sunday. Kang mama ili. Tawagi si Winwin dito, kaya ang inununan, ang paksyon na bilin sa, gignan ako si Jessa. Jessa, na, takluban, okay na. At least, kasimba, yapon. Obedience in tithing, proceed na kay Murag. Ma-overtime ko Obedience in tithing. Dili lang kayo sa church attendance, sa tithes. Oh, I'm not talking to response for the church. Wa ko nag-istorya para magkuan na po erase nga, magkakwartang simbahan gyud. No? Kabalo ko nga, abound na kaayo mo sa giving. Okay? O, ang church will supply na. Makita man nato sa church. No? We are not comparing to other church, but this church, makita na to, nag-bless gid sa Ginoo. Kaya nga naman, I believe nga kita dire, majority dire, giver gid. No? Para ni sa mga dili pa gid nakasabot sa tithes, obedience in tithing. No? Tithing is about obedience and blessing. It is keeping you in mind because when you give, you receive blessing attached with it. Naka-attach na. Kung naay tithes, naay blessing, dili nimo mabulag. Kumbaga, package na siya. Package deal. Kung naay tithes, naka-package na siya, naay blessing. Okay.
The word tithe literally means tenth. Tenth lang yun na siya. 10% of your income. It's a definite portion and has to be brought to a designated place mo ning simbahan o dalon gyud na sa simbahan. Mag-tithe lagi ka pero sa balay ra pud nimo gihulog, dili dala dire. Malakay 3:10-11, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, pour you out a blessing, and there shall not be room enough to receive it. Keep 90% of yourself. Keep 90% with you and partner with God for the 10%. 90% imuha, 10% lang sa Ginoo, and see how God blesses you. Letter C, subpoint letter C, obedience in ministry. That's using our gifts. Ang pasabot anak kanang ginagamit nato ato ang mga gifts in the church, no? Not saved to sit. Sakit niya, bato-bato, matamaan, magalit pa rin. Not saved to sit. Wala daw ta naluwas kay maglingkod, but to serve. Obedience in ministry. Not saved to sit, but to serve. Willingly help in needed areas for the Lord's sake. God is willing to send a revival. Ang Ginoo, willing kayo magpadala og revival sa tuwa. Ang pangutana, are you willing to use your gifts for the Lord? Willing ba ka nga gamiton, ipagamit sa Ginoo ang imong mga talent diya? Or willing kang ipagamit sa kalibutan na kanang imong talent? Are you willing to spare your time and come and use your gifts at TLBC? Willing ba ka nga gamiton imong oras dire sa TLBC? There's a price for Pentecost. Are we willing to pay it? Mao to ang ato ang number one point. Obedience to Christ. Obedience in tithing. Obedience in ministry. Sa to sa? Obedience in attendance. Proceed ta sa number subpoint 2. Unity. Acts 1:14. Acts 1:14. This all continued with one accord in prayer and supplication, palihog komedya para masunod nila, with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brethren. Look at the term. Nantawa ang term, one accord. Kanang one accord, unity na, mga igsoon. It means one in mind. 1:14, this all continued with one accord. So naa sila unity. The New Testament church was united. You can see the unity of the first church throughout Acts. Take note, throughout Acts, makita nimo ang unity sa church. Amen. Grabe. Maobyan ang 3,000 souls nga naluwas. Kay makita na to di ang unity. Kay nagpaabot sila, nagtuman sila sa sugo sa Ginoo. When the day of Pentecost, Acts 2:1, when the day of Pentecost had fully come, they were all in one accord, in one place. Naa sila, one accord sila in one place. Wala sila nagbulag-bulag. Kaya ang ingon ni Jesus Christ, ulat lang mo. Tapok lang mo diya, relax lang mo. So, wala sila nagbulag-bulag. Acts 2:1, makita na to, one accord. Acts 2:46, so continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house. Acts 4:24, and when they heard that, they lifted up their voice to God with one accord. One accord. How many times gibalik-balik sa Acts ang one accord? Unity. Acts 5:12, and by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people, and they were all in one accord in Solomon's porch. Okay, one accord na po, take note. The people sensed that God had promised them something big and great and had great purpose for them. Na-feel na nila ba nga, dako yung himon sa Ginoo sa tuwa niya ba kung magpaabot lang ta. They knew that this was no time for arguing. Nakasabot sila nga, huy, wala na tayo time mag-argue diri, maglalis ta diri. Kung asa taanin, kung usan ni may tabo na to, ni kayab na si Jesus Christ, wala na tayo manuluwas, asa na ta. Pero ang saan ni Jesus Christ, naibalaan ng Espiritu nga ipadala. Pero wala na siya, lagi na, wag ibiyaan na ta. So kita, magtaranta-taranta na dayon. So may gani sila, wala sila nagkataranta. Wala sila nagkaratul-ratul. Ilang gimo, ato ara, nagtapok sila. Wala na sila time na nag-argue, relax lang sila. Nag-quarrel, o na sila gibati nga sakit, the power of struggles. Each one was, batagusan nila, living for something bigger than themselves. So they had one mind. That's the kind of church God blesses. Kung kita, one mind ta, i-bless good sa Ginoo. Some meeting, it was easier. Lisod manggod nga, usa ka lawas, ang usa ka kamot, dili mo tuo sa tuwa. Dapat unity. Tama ba? Ang gusto sa usa ka kamot, magkuha og baso, ang usa sa kamot, sumbagon ang iyang nahong.
Kalisura, no? Walay division dapat. One mind, unity. Some may think it was easier for them that it is for us. No. Dili man easy. Samot ng unity. Kaya naman kita division dire, mga gwapa, mga gwapo, tama lang, sakto-sakto lang, naman gyud, dili na easy. They were just like us. Parehara man sila sa tuwa katong mga disipulo katong nga time day of Pentecost. Parehara gud nato. No, dili pud easy ang ilang gihimo. Natay ipakita sa scripture which shows these same people were not always getting along. Now, kani paminaw. But during this 10-day prayer meeting, there was probably a good bit of apologizing and forgiveness which had to be done. Illustration, I can see Martha, kato ka Martha o ka Mary, makita nato dito nga despite nga gibadlong si isa ito nabadlong si Igsoon, si Martha, si Mary. Kisa itong naminaw ka Jesus Christ? Si Mary, yang Igsoon nga gibadlong siya nga wa siya gihimo, giingnan niya si Jesus Christ. Patrabaho, adrilodok, ako busy na kay ko diri. Kinsa to si Martha. I believe silang duwa nag-one accord to. Ayan naman, makita mata later part of the Acts nga okay na sila. Naano sila sa upper room. Kauban to sila, Mary. Ano ba? So, but pa sa but, nag-away mas sila to, nag-argue nga time. Nga busy na kayo si Martha, si Mary, naminaw lang. Pero I believe, gihalog to niya, naghaluganay sila o nagka-unite sila, nagka-one accord sila. Okay na sila. Inana, parehara po na to. No? O kanipog kang James o kang John, no, katong gi-approach sila sa disciples. I believe nag-apologize po kato bitong mama nga ni hangyo nga naay dako nga position nga yata para ka Jesus Christ ang iyang anak. Pero I believe nga dili maayo ato nahitabo, pero lately makita nato nagkahusay ra pud sila for the sake of unity. Maybe katupod sa time ni Thomas, no, stood up to confess his unbelief. When the other disciples told that Jesus was alive, he probably called them liars. Bakakon mo, nabanaw sa inyong mga nahong. Siguro ni Anas Thomas ba? Banaw. Di ko mo to, unless nga mo kahikap ko sa iyang kilid. Unless nga makahikap ko sa buslot sa iyang kabot. Murag yang lalis niya yung mga kauban ba? Pero I do believe sa panahon nga gipahikap siya ni Jesus Christ, ay nabago ang iyang kinabuhi. Ay kinahanglan na jud ko makigusay sa akong mga igsoon with one accord and unity. God loves to bless churches like that. Amen? God loves to bless churches like that. Kanang na unity. I pray that we will be quick to forgive. Kanang natay kinaiya nga mong pasaylo. Okay? Dili kay maglagot ka hantod sa hantod. Pwede man nga dili pwede ba nga magsimba ta diri nga na ikalagot. Lisod kay simba Amen? Number 3. Humana dayon ko. Okay, last points. Okay lang mo? And I'll be done. Prayer and supplication. Ang sakit itong una, not only obedience to Christ, not only unity, the last but not the least, prayer and supplication. Mao ginang need para magkaroon ta great revival. Amen? Walay maayong tao na to kung dilit na mag-ampo. Amen? Especially sa situation sa tuwang pastor karon, he really needs our prayer. Kamo nag-aampo ba? Ako dili kay ko hilig mo ana-ana dito sa GCO. Kay lisod na ba? Himuon na to. Wala na reaction, himuon na lang. Prayer and supplication, Acts 1:14. Lantawa Acts 1:14. This all continued with one accord in what? Prayer and supplication with the women and Mary the mother of Jesus and with take note wala pang Holy Spirit ni adto sila ang comforter. Pero nag-obey man sila kan Jesus Christ. Nag-pray sila o nagkaroon sila kanang supplication. O kung sige mo, naabot gyud ang balaan nga espiritu. The early church constantly prayed. Mao nang gahom sa early church. Constantly prayed. No, through the book of Acts. And the revival fire caught up the entire region o dagan nga luwas. Tungod sa ilang constant prayer. No? Pwede na to makita ang ilang pray, ang kaning chapter by chapter about sa ilang prayer. They prayed for guidance, they prayed daily, they went to the temple at the hour of prayer, prayed for courage, prayed continually, step by step to what? Chapter 1, chapter 2, chapter 3. Stephen prayed as he was being stoned. Peter and John prayed the Samaritans. Saul of Tarsus prayed for 3 straight days after being saved. Peter prayed before raising a woman from the dead. Peter prayed on the housetop.
Naana sa Acts na, tanan eh, chapter by chapter. And God told him of Cornelius opening the door to the Gentiles. Believers prayed for Peter in prison and he was miraculously rescued. Church of Antioch fasted and prayed prior to sending out Paul and Barnabas. At a prayer meeting, God opened Lydia's heart to the gospel, or Lydia's heart to the gospel. Also, prison doors were open. Prison doors were open when Paul, kisato ko ba ni Paul? And Silas were praying. Nana sa Acts, Paul prayed for his friends before leaving them. Paul prayed, grabe mga pray. Inana dapat sa atong preparation sa atuang revival. Amen? These are just the recorded instances of prayer in the early church. Mao ni ang ilang prayer life sa early church. Prayer was the foundation of the church. Do you believe that? Prayer was the foundation of the church. Clearly, from Acts 1:28, it's obvious that things happen when God's people pray. It takes a lot of prayer to have a wonderful church or powerful church. When people, I believe, inani ato ang church tungod sa praise ato ang pastor. Diya gyud nagtuma na. Kung na may grabe mo ang punta dire, wala gyud makalupig siyempre ato ang pastor kay daghan man kayo ta. Okay, daghan tayo gina one by one ta kita anong usang rasa siya mauman. O makita na to, dako yun mahimo pinaagi sa pagampo, no? I believe much. Prayer is the most important of 3 points we are looking at today. Katong 3 points bitaw, obedience to Christ, so on so forth. Prayer yun ang pinaka-the best. We have great opportunities for prayer. Natay great karon na time, natay great opportunity para ma-pray. Conclusion, managyug ko. The question is not, are you ready for a revival? Ang pangutana, ready na ba yung sa revival mga ison? The question is not, are you ready for a revival? The question is, are you ready to be Christ? To be united and to pray? The question is not, are you ready for the revival? The question is, are you ready to be Christ? To be united and to pray? Take note, maunay gihimo sa first century church, sa early church. Sila nag-ampo, sila nag-obey, sila nag-unite.